Kwento ito ng pinsan kong si Rex, graduating student si Rex, Polytechnic University of the Philippines, sa Santa Mesa, Manila, sa kursong journalism taong 1989. Nang mga panahon iyon ay operational pa ang mga tren ng Philippine National Railway na dumaraan sa intersection road na dinaraanan ng mga pedestrian papasok sa main entrance ng university. May mga tanog nga sa naturang daan na nagbibigay ng maagang alarma para sa mga pedestrian upang huminto, lumingon at mag-ingat sa pagtuwid. Kruk, kruk, kruk. Hindi na nagawang magsulat ni Rex sa pagkakataong iyon. Nagsimula kasing umuga ang barong-barong na nakatayo sa paligid ng wheelers ng tren na tinitirhan ng kanyang kaklase at kaibigang Simon. Sumilip pa si Rex sa maliit na bintana, nakita niyang malakas na liwanag na nagmumula sa paparating na tren. Tumindi ang pag-uga ng barong-barong habang gumaraan na sa mismong tapat ng bahay ni Mon ng tren. Hindi naman kinabahan si Rex. Nakalayo na ang tren at buo pa rin ang barong-barong ng kanyang kaibigan. Sanay na rin siya sa ganong pangyayari. Sa 4 na taon niyang pag-aaral sa universidad ay pangkaraniwan na iyon, lalo na sa mga nakatira sa paligid ng riles ng tren. Mararanasan mo rin ang mga pag-uga sa paligid kapag kumakain ka sa mga nakatayong kainan na nasa mismong paligid ng riles ng tren. Sadyang titigil ka sa anumang iyong ginagawa at hahayaan lang na makalagpas ang tren. Hindi maikukubli ang antas ng pamumuhay ng mga pamilyang nakatira sa riles ng tren. Mga barong-barong ang mga bahay dito. Karamihan ng mga ito ay mga squatter mula sa probinsya na nagbaka sakali sa Maynila upang gumanda ang buhay. Pero sa kasamaang palad sa mga katulad na lugar sila napadpad. Pare, bukas na natin ituloy sa library to. Isabay na natin ang research. Tinigil ni Rex ang pagsusulat sabay unat ito ng 2 kamay. Oo nga, late na rin pare. Ihahatid na kita sa sasakyan at baka maraming nang nagkalat ng lasing sa daan. Sige, salamat pare ha. For the past week, late lagi ang uwi ni Rex dahil sa tipis na nilalamay nila ni Mon. Isa sa mga requirements para sa kanilang graduation. Mahirap naman sa kaibigan na sa bahay pa ni Rex sila maglamay ng kanilang thesis dahil sa layo ng lugar niya sa Cavite. Bukod pa doon, naintindihan niya ang katayuan ng sa buhay ng klase. Sa bahay pa lang ng pamilya nito ay obvious ang katayuan sa buhay ng pamilya nito. Kaya nga sa State University pinag-aaral sa Kolehiyo Simon ay dahil mababa at subsidized ng gobyerno ang tuition fee ng mga estudyante nito. Ang tawag na sa mga mag-aaral ng PUP ay mga state scholars. At tulad ng mga nagdaang gabi, maglalamay muli sila ni Mon sa bahay nito. Usapan na nila iyon dahil may mga tatapusin pa sila ng school paper sa isa pang subject. Mahigpit pa naman ang matandang professor nilang si Miss Joy sa subject niyon. Wala itong konsiderasyon sa mga late na nagsasubmit ng mga requirements sa kanyang klase. Kapag hindi mo na ipasa on time, no but, no if, temp lang pagkadang grado na ibibigay niya sa estudyante nito. Kaya nga nagtataka ang mga estudyante kung bakit Miss Joy ang naging pangalan nito. Ironic dahil Miss Joy bantog sa pagiging terror ito sa mga estudyante. On the other hand, hindi inis o galit si Rex kay Miss Joy. Sa isip niya, kung magiging objective ka lang talaga. Tama si Miss Joy sa kanyang panuntunan sa klase na kung gagawin mo nga naman ng maaga ang kanyang mga hinihinging school paper at hindi ka gagaya sa maling gawain ng mga estudyante na mag-cram sa huling sandali,
You won't have to worry in passing her subject. Kaya naman hindi rin nag-aalala si Rex sa klase ni Miss Joy. Kailangan na lang nilang asikasuhin ni Mon ang mga finishing touches sa kanilang school paper sa klase nito. Malas naman, umulan pa. Inis na bulong nito sa sarili habang nasa labas ng school library. Naisip kasi niyang mas mahirap pumunta sa bahay ni Mon dahil maputik ang daan dulot ng ulan. Pero wala siyang magagawa. Kailangan nang matapos ang school paper nila sa klase ni Miss Joy. Ayaw niyang makaabala pa ito sa iba pa niyang gawain sa school. At this point and time, kailangan maging stricto rin sa kanyang time management para lahat ng requirements sa kanyang graduation ay maayos niyang makumpleto. Ilang metro din ang layo ng bahay ni Mon mula sa labasan ng universidad. Mga 5 hanggang 8 minutong lakarin ito. Gayong umuulan at maputik sa paligid ng riles ng tren, mas malamang na maging mabagal ang kanyang paglalakad. Nagpasalamat si Rex dahil tahimik ang paligid ng riles ng tren. Para bang pinag-a-adjust siya na walang mga tambay na nagiinom sa kanyang daraanan. Hindi na kasi bago sa lugar na yon ang madalas na gulo o mga nanggugulong lasing. Marami kasi sa nakatira sa paligid ng riles ng tren ay mga squatter sa lugar na iyon. Safe siya, aniya. Marahil siguro ay dahil may kalakasan ng ulan, napahinti siya. May positibo rin palang dulot ang pag-ulan niya. Naramdaman niyang papahinga na ang ulan. Hanggang tuluyan itong mawala. Itinaran niya ang hawak na payong sa kasamang palad, saka naman nag-brown out. Pinalot ng kadiliman ng buong paligid. Gustong sumigaw ni Rex sa inis. Madilim at hindi na niya makita ang daan. Dagdag pa na putik-putik na ang kanyang rubber suit. Nang mula sa kung saan ay nasilaw si Rex sa isang maliwanag na ilaw. Pilit niyang tinakpan ng kanyang kamay ang liwanag upang maaninag ang pinagmumulan nito, pero sadyang nakatutok sa kanya ang liwanag na iyon. Ang agad niyang napagtanto mula sa isang flashlight ang liwanag. Nakaramdaman siya ng inis dahil parang sinasadya ng sino man na silawin siya. Sino ba yan? Nakasisilaw ka na. Patayin mo yan. Halos pasigaw niyang sabi. Parang pinakinggan si Rex. Biglang naglaho ang liwanag. Sinusot-pusot pa niya ang kanyang mata, tinanay ang paningin sa paligid. Ngunit saglit lang ay muli ang matinding liwanag na nakasisilaw. Mukha talaga yung nananadya. Inis na naisip niya. Binilisan niya ang lakad patungo sa pinagmumulan ng liwanag. Ewan niya kung bakit tila dahil sa inis ay bigla siyang sumapang at balak kumprontahin kung sino man iyon. Pero kabaliktaran ang nangyari. Sinakluban siya ng matinding takot nang makitang pinagmumulan ng liwanag. Literal na hawak iyon ng isang nakalutang at putol na kamay. Nadakot niya ang tapat ng kanyang dibdib, masalsal ang tibok ng kanyang puso sa matinding takot. Iyon na yata ang pinaka-nakapangingilabot na tatlong nasaksihan niya sa tanang buhay niya. Naguuna sa pagtakbo ang kanyang mga paa. Pero sa hindi may paliwanag niyang dahilan ay kita niyang nakabuntot sa kanya ang liwanag at tila hinahabol sa nito. Rex! Parang Rex! Ha? Para siyang ginising sa isang matinding bangungot. Pare, ano nangyayari sa'yo? Tinawag kita, pero bigla kang nanakbo. Ano bang nakita mo? Si Mon iyon na nakalapit na sa kaibigan at may dalang flashlight. Nakita? Nasaan na yun? Nawalang bigla. Ano pare? Ano nawawala? Nalilitong tanong ni Mon. Halika na nga sa bahay at baka gutom lang yan. Ayan, at nanginginig ka pa. Sige pare, sa bahay. Di na tinapos ni Rex ang pagsasalita at naglakad na ito patungo sa bahay ni Mon. Pero panay pa rin ang lingon niya sa paligid.
Sa bahay ni Monay, pilit isinuwento ni Rex ang kanyang kakaibang karanasan sa kaibigan. Di man niya mapilit na mapaniwala ang kaibigan sa kanyang nakita. Batid nito na hindi isang guni-guni ang bagkus ay katotohanan. Ang nakita niya sa riles ng tren na isang putol na kamay na nakalutang sa ere at may hawak na flashlight. Binigyang paliwanag ni Mon ang pangyayaring iyon. Aniya, marahil ay bahagi ng katawan ng matandang lalaki na nasagasaan at nakalatgat ng tren kamakailan ang nakita niyang iyon. Marahil ay humihingi ito ng hustisya sa sinapit. Nangingilabot sa tuwing sasagi sa isip ang gabing iyon. Maloloko lang sa kakaisip. Nakagraduate direct sa PUP. Ngayon ay nagtatabaho na ang pinsan ko sa isang publishing company sa Quezon City. Paminsan-minsan ay bumibisita pa rin siya sa PUP at sa bawat pagbisita niya sa universidad nananariwas sa kanyang alaala ang hilakbot na dinulot ng karanasan niya sa riles ng tren.